Welcome sa Ang Balangaw at Ang Salaysay, ang inyong lingguhan podcast na pinag-uugnay ang panitikan at karapatang pangtao. Ako ang inyong host na si Tricia. Kami po ang Sining Siklab at ngayon pag-uusapan natin ang issue tungkol sa pagkakakilanlan at karapatan ng LGBTQ+, gamit ang klasikong nobelang Dekada 17 ni Luwalhati Bautista. Mula sa mga manilikha ng mga dekalidad na obra, sinuspindi na ang writ of habeas corpus. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Itinatampok ang mga mahuhusay na artista ng iba't ibang henerasyon. Hindi rin madali ang maging lalaki. Maraming emosyon na dito. Hindi ako nagsalita. Wala akong pinahamak kahit na sinong kasama. Namamatay ako sa paninindigan ko. Magiging manunulat ka. Lahat nakikita mo. Pati kung paano nabubuntis yung pusa. Pag empleyado ka ng US government, malaki sweldo mo, bobo. Marami ka pang benefits, tanga. Haba ng araw maging presidente ka ng Pilipinas. No kidding. Lahat ng serious hospital dinadala. Siguro, galit sa akin si Kuya. Sabi ko, bahala siya sa buhay niya. Bakit hindi mo isumbat sa akin ng diretso na hindi ko mahal ang mga anak ko ng pantay-pantay katulad ng pagmamahal ko sa panganay ko anak? Para masabi ko sa'yo, hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Sa isang pelikulang napapanahon, Hindi na sila naawa sa anak ko. Hindi lang anak ang pinatay. Pinapatay ang mga ama, ina, anak sa iba't ibang paraan. sa isang pelikula ng ating panahon. What is it that you want? You can just stop being proud of me! Gusto ko naman ngayon, ako mismo, just for a change, maging proud sa sarili ko. Dekada 70. Tungkol ang nobelang ito sa isang pamilya na namulat sa panahon ng martial law. Pero titignan natin ito sa konteksto ng karapatan sa pagkakakilanlan at pagpapahayag ng sarili. Kasama ko ngayon ang ating mga kritiko na si Trixie at si Bella. Trixie, bakit dekada 70 ang ginamit nating panimula sa talakayang tungkol sa karapatan ng LGBTQ+? Gayong hindi naman ito direktang tungkol sa kanila. Magandang tanong yan, Isha. Kung susuriin natin ang pangkalahatang tema, ang akda ay tungkol sa pag-iit ng sariling boses at espasyo sa isang sistemang hindi makatuwid. Ang laban ng pamilya Bartolome, lalo na si Jules na naghahanap ng ibang daan, ay sumasalamin sa laban ng LGBTQ+ community. Ang pagiging bakla, tomboy o transgender ay isang uri ng paglabag sa normal o status ng lipunan. Ang karapatan nila sa pagkakakilanlan ay karapatan nila maging totoo sa sarili. Tulad ng karapatan ni Amanda na maging higit pa sa pagiging asawa at ina. Ibig sabihin, ang pagtanggap sa sariling katotohanan ay iisang laban lang noon at ngayon? Eksakto. Kung ang diktadorya ay pumipigil sa kalayaan sa pagsasalita, ang ating patriarkal o matriarkal na lipunan naman ang pumipigil sa kalayaan sa pag-ibig at pagkatao na LGBTQ+. Isipin mo, ang tindi ng pressure na maging lalaki o babae ayon sa itinatakda ng lipunan. Guys, naisip ko lang, may linyang sikat sa nobela na gusto kong bigyang diin. Ang linyang iyan, kahit sa konteksto ng politika, ay applicable sa LGBTQ+. Paano ka magiging malaya sa lipunan kung nakakulong ka sa loob ng sarili mong pag-iisip? Dahil takot ka mahusgahan? Ang karapatan sa pagpapahayag ay hindi lang sa politika, kundi pati na rin sa pagmamahal at pagkatao. At doon pumapasok ang mga diskriminasyon.
tulad ng pagtrato nila sa mga aktivista noon. Ang LGBTQ+ ay nakakaranas ng pagtataboy sa trabaho, eskwelahan, at maging sa kanilang sariling pamilya. Paglabag ito sa kanilang karapatan bilang tao. Ang suporta sa SOGI Equality Bill ay pagpapatibay na ang pagkakikilanlan ay isang karapatan hindi na dapat pag-aralan at pagtalunan. Kung may isang aral tayong matututunan mula sa akda, ano yun, Bella? Ang aral ay pagiging aktibo at bukas isip. Hindi mo kailangan maging parte ng komunidad para ipagtanggol ang kanilang karapatan. Sabi nga, an act of injustice somewhere is a threat to justice everywhere. Ang pagtanggap sa LGBTQ+ ay pagtanggap sa iba't ibang kulay ng balangaw na bumubuo sa ating lipunan. Yan lamang po. Eto, madagdag ko lang. Ang pagmamahal at pagtanggap ay nagsisimula sa pamilya. Sana ang mga magulang at kaibigan ay maging una nilang sandigan. Tulad ni Amanda sa kanyang pamilya, ang pagtanggap sa LGBTQ+ ay pagkilala sa kanilang pagkatao, hindi lang sa kanilang sekwalidad. Grabing napakalalim na talakayan. Bilang pagtatapos, ang laban para sa pagkakakilanlan at karapatan ng LGBTQ ay isang laban para sa karapatang pangtao. Ito ay laban para sa kalayaan, ang kalayaang maging sino ka man nang walang takot at diskriminasyon. Hinihikayat namin kayong basahin ng dekada 70 at makita ang sarili ninyo sa mga laban ng bawat karakter. Tandaan natin, hindi dapat maging mapang-api ang lipunan tulad ng hindi dapat maging mapaniil ang pamahalaan. Maraming salamat kay Trixie at Bella. Dito po si Tricia nagsasabing magbasa, mangialam at manindigan para sa pantay na karapatan.